Magandang araw muli sa ating lahat at tayo po ngayon ay mag-share muli ng ating experience at mga kaalaman sa pag-treasure hunting at dito nga po ay meron po tayong isang ka-TH na isang solo hunter na naman at gustong subukan na mag-treasure at siya po ay tinawagan po tayo at gusto tulungan po natin siya. Sa mga ganito kasi pagka mga solo hunter at malapit lang po sa ating area ay pinupuntahan natin at pinagbibigyan. At ito nga po ay ang kanyang experience at dinikod po natin yung area po niya, binasa ang mga marka at ginamitan po natin ng detector at saka scanner at dito nga po sa lugar na to ang spot o dig site na kailangang hukayin. So ayon po yan sa mga marka at saka sa detector. Okay, so at tignan po natin kung anong kinalabasan ng kanyang paghuhukay. At nagpapasalamat pala ako sa mga sumusubaybay po sa atin. Nabubulol na ako. Okay, so maraming salamat po sa pagsubaybay po sa atin at sa mga hindi po nag-subscribe, please subscribe po at malaking pasasalamat po ito kung nag-subscribe po kayo. At nawa po ay subaybayan po natin ang channel na to at marami po tayong i-share na idea hanggang sa umabot po tayo sa mga sikreto pong mga idea na hindi pa na ipapakita sa ating sa mga vlogs din po na iba. Okay, so okay po. So simulan po natin ng pagre-review sa nangyari dito sa pag-ukay na to at ito yung aking pinapasyal-pasyalan lang po para tignan ang kanyang hukay. Review po natin. So yan po at yan na po yung simula ng ating pagre-review at makikita po natin dyan na kakaiba yung arrangement agad ng mga broken stone at mapapansin din po natin dyan na tingnan mo, naka-fix siya na parang sinadya lang po na tinabon. And then makita na po natin yan yung mga tapyas na yan. Tingnan mo yung korte po na yan ay yung korting may CI abnormal po yun. So halata pong may human intervention sa mga pinapakita ng mga larawan na yan. Halata po nating kakaiba siya, na backfill po siya. So ito, habang tanggal po yung mga bato na yon ay ito yung tumambad. At tignan mo para tayo parang pwedeng hawak-hawak ay pwedeng kamayin lang at na ano na yung mga lupa. Okay, so yan, natabunan na yan. Tinatanggal ko lang po yung mga natabunan at gusto kong makita sa loob. At pansin po natin yan. Lost soil po. O, tingnan po natin sa loob yan. Yan, mga lost soil. So, yan po. Pinasyalan ko lang to nung mga ilang araw. At pinapasyalan natin lang po yung site na to at kinukuha lang ng mga video kung ano naabutan natin doon. So makita na po natin, grabe, parang akala mo fresh na fresh lang. Parang bagong tabon lang oh. Pero hindi po yan na bagong tabon. Matagal na po yan. At kung nagdududa po tayo, malalaman po natin yan pag lalim. Kung yan po ay bagong tabon lang or yung panahon pa ng mga Hapon. So makita po natin yan, lost soil pa rin yan. But makikita natin yung mga tabon nila yan, malalim na po yan. Tingnan mo mga broken stone, mga basag-basag na bato na sandstone at durog. Talagang yung bato yan na dinurog ng mga Hapon.
Biruin mo yan kung paano nila dinurog yung mga bato na yan na sandstone na malalaki. So, ganyan po kalupit ang Hapon. At makikita natin, ginawa nilang sands. So, basag-basag na maliliit na sandstone, yung sandstone. At naging parang buhangin na siya. Pero galing yan sa mga malalaking batong sandstone. Yan po yung Tabon. Kasi malalim na po yan na kinuhanan. At makikita po natin yan mamaya. At grabe. So, mapapansin natin yan, oh. Oh. Yan yung Tabon dyan. At hindi po yan normal. Pag malalim ka dapat walang ganyang tabon. At kung talagang original yan, mga batong solid yan na nakalaga dyan. Kasi yan po ang original po yan na sa ilalim yan. Mga dapat original na malaking bato. At hindi ganyan na sandstone. At makikita natin dyan sa video na yan. Oh, may kwadrado dyan. Oh. Square, dalawang patong yan na square. Magkapatong yan. At halatang ginawa mo diyang hagdanan. So isa po yung marka din po yan. Markang nagsasabi na yan po ay going down. Okay, at ang treasure po ay sa ilalim. So hagdan po yan, paputungo dyan. At sinasabi rin po na merong yung dalawang square na yan ay nagsasabing may deposito. Okay, box of gold. At may dalawang box of gold dyan. Mauuna mong makukuha. At nagpatong po yan. So, pag nakuha mo yung isang kahon ng box, ay sa ilalim pa yun ay meron pa. So, dalawa pong treasure ang sinasabi po niyan. So, dalawang kahon ng box dyan. Okay, so yan ang ibig sabihin ng dalawang batong yan na kwadrado na nagpatong. At yung ulitin ko po, yung parang hagdan pababa po yan ay step before commodities, sabi yan sa marker yan. At yan po ay bago tayo makarating sa deposito ay kailangan natin may step by step po tayong bababa. Okay, so yan po. At yan po yung ating nakita sa site ng ating ka-TH. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At nawa po ay pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. Sa Kanya po lahat ang papuri. At sa Kanya lang po tayo humingi ng biyaya at awa. So God bless po. Mag-ingat po tayong lahat mga ka-TH.